Yo, what's up mga idol? Isa sa pinakamalaking tanong na matagal nang bumabagabag sa mga NBA fans ay kung kailan nagsimulang magbago ang relasyon ni LeBron James at ng Los Angeles Lakers. Ngayon mga idol, may malinaw ng sagot. Ayon sa ulat ni Dan Woki ng The Athletic, nagsimula ang lahat noong gabing isinasagawa ng Lakers ang blockbuster trade para kay Luka Doncic at Anthony Davis. Isang trade na hindi man lang ipinaalam kay LeBron James. Para sa maraming fans, iyon ang sandaling nagbago ng direksyon ng prangkisa mula sa pagiging kuponan na umiikot sa The King. Unti-unti itong naging kuponan na itinatayo para sa kinabukasan ni Luka Doncic. Pa kay Wolke, hindi na siya nagulat na sa ibang kuponan magtatapos ang karera ni LeBron James. Niya, ang Lakers ay kuponan pa rin ni LeBron James, pero hindi na ito ang kuponan umiikot sa kanya. Nagbago ang lahat nang makuha nila si Luka Doncic at hindi nila ito ipinaalam kay LeBron. Doon naging malinaw ang direksyon ng organisasyon para sa kasalukuyan at sa hinaharap. Noong Pebrero 2025, ginulat ng Lakers ang buong mundo nang makuha nila sina Luka Doncic, Maxi Kleber at Markieff Morris mula sa Dallas Mavericks. Kapalit ni na Anthony Davis, Max Christie at isang future first round draft pick. Isa itong pinakamalaking trade sa kasaysayan ng NBA. Ngunit mas ikinagulat ng marami ang isang detalye, hindi pala alam ni LeBron James ang nangyayari sa trade. Sa katunayan, nalaman lamang niya ang balita habang naghahaponan kasama ang kanyang pamilya sa New York. Noong una, hindi siya naniniwala sa balitang ito. Ang sinabi pa ni LeBron James, akala ko fake news lang. Nang tawagan na siya ni Anthony Davis at maging opisyal ng trade, doon niya napagtanto na totoo ang lahat. Taraway yon sa pinaka-nakakagulat na pangyayari sa kanyang mahigit 2 dekada sa NBA career. Pagdating ni Luka Doncic, naging malinaw ang bagong plano ng Lakers. Nakakuha sila ng isang batang superstar na inaasang magiging mukha ng prangkisa sa maraming taon. At nananatiling mahalagang bahagi si LeBron James ng kuponan, kitang-kita na nagbago ang balanse ng kapangyarihan. Si LeBron ay umamin na kinakailangan niyang iangkop ang kanyang laro upang mas maging epektibo ang kanilang tambalan ni Luka Doncic. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang pinagtibay ng Lakers ang kanilang paniniwala kay Doncic. Pirma nila ito ng panibagong kontrata, unti-unting binuo ang roster ayon sa kanyang estilo ng paglalaro. Iwanag na si Luka Doncic ang bagong sentro ng kanilang pangmatagalang plano. Unan, matapos ang 8 taon sa Los Angeles Lakers, tuluyan nang isinara ni LeBron James ang isang pinakamahalagang kabanata ng kanyang karera at lumipat sa Philadelphia 76ers. Pumirma siya ng 2 taong kontrata at nilarawan ang desisyon ito bilang kanyang huling desisyon sa NBA. Kay LeBron, pinili niya ang Philadelphia dahil naniniwala siya ito ang magbibigay sa kanya ng pinakamagandang pagkakataon na makuha ang kanyang ika-5 NBA championship bago tuluyang magretiro. Kanyang 8 season bilang isang Laker, nahihatid niya ang kampyonato noong 2020 at nagtala ng average na 25.9 points per game, 7.9 assists per game at 7.7 rebounds per game sa 479 regular season games. Nagsisimula na ang bagong yugto para sa dalawang panig. Ang Lakers ay nakatuon sa panahon ni Luka Doncic habang si LeBron James ay hahabulin ang posibleng huling kampyonato ng kanyang makasaysayang karera kasama ang Philadelphia 76ers. Sa tingin ninyo mga idol, tama ba ang naging desisyon ng Lakers na unahin ang kinabukasan kasama si Luka Doncic? Ba't ba nilang ipinaalam muna kay LeBron James ang isa sa pinakamalaking trade sa kasaysayan ng NBA? Comment ang inyong opinion mga idol at maraming salamat po mga idol.